challenges and considerations na dito sa bagong pathway na bubuksan. Yes, there is, because despite sa promising aspects ng bubuksang caregiver ngayong March 31, kailangan natin i-considera ang ang processing time. Remember my time, there was COVID, no? So year 20 pag-start, 'di ba, 2019 nag-start ang COVID-19. So kaya nga 19. So 19, and then nag-apply ako 2020, nag-start na ako ng process 2021 up to the processing. Mahaba ang COVID years, so parang 3 years. So during those time, nag-slow ang processing. But now, since wala nang COVID, the processing time, but you have to take note, dahil sa maraming backlogs, yun yung i-consider natin as i-consider ng mga future aspirants na ang application nyo, pagka-submit, hindi agad yan na. But hopefully, no, mag-change kasi, di ba, nag-design na ang Prime Minister, they will be new. So hopefully, but you have to consider ang processing time. It's not gonna be madali, hindi mabilis. So you have to, ang isip natin, hindi yung pagka-submit, magre-resign ka na agad. Hindi po. While waiting for the processing, continue what you're doing. Continue anong ginagawa mo sa buhay ngayon. Huwag kang mag-resign ka agad because mababore ka sa bahay mo. Kasi ang processing time na nandun sa website is not assurance na ganun talaga matatapos. But hopefully, no, earlier as expected mo. Kasi nga yung akin 3 years, but there was COVID at that time. So ngayon lang, take considerations na merong delay. Kasi it's because of the backlogs from the previous caregiver programs na nandun na sa opisina nila at hindi pa tapos. They're still processing for kanang dami-dami pa. Ang second is ang quota limitation. Say for example, nag-resign ka na tapos hindi ka pala nakaabot sa quota for that year, for a specific quota this year 2025. So meaning you have to wait more months. Mag-aantay ka na naman ng ilang sa January ka na naman kasi 'di ba mayroong annual quota kasi every year sa childcare and sa elderly. So, you have to take into considerations ang limitations, ang quota for this year. So, dapat, be prepared. Kaya nga po, dapat pinaghahanda na para makasubmit ka talaga sa plano mo, sa gusto mong Hindi ka, be updated sa portal ng, Immigration, Refugees, Citizenship Canada para hindi ka mahuhuli. So, yun po. At ang pangatlo is yung ang adaptation ng Kasi 'di ba ang caregiver, pagpasok mo dito, mag-adapt ka sa weather. Sobrang lamig kung nandito ka sa Calgary, -31 higher, may kasama pang hangin, mas mataas pa. So, adaptation mo sa mga bata, adjustment period nyo ng amo mo, ng employers, at ng yung mga bata na aalagaan mo or yung mga elderly. So, you have to adapt the family, you have to adapt ang situation nyo as a worker and employers, and sa kids din, sa everyday living nyo, maraming adjustment ang gagawin mo. So, yun po ang kailangan yung paghandaan na i-take consideration nyo seriously, dahil hindi po pagdating mo Canada, ay ganito na. No, it's not that. So, yun po, dapat yung ang isip natin lawakan po ang patience, ang alam mo yun na hindi mabilis, hindi ganun ka ura-urada. No, it's not that. So you have to lawakan ang isip, lawakan ang pasensya sa lahat ng pagdating mo ng Canada, sa application mo, dahil pag start ng application mo, meaning you're just going to wait, mag-aantay ka lang hanggang sa approval. So yun po ang gagawin, hindi yung mag-resign na ako kaagad dahil magka-Canada, no. You're going to be bored to death sa bahay mo kung magre-resign ka, no. Huwag mong gagawin yan. So, yun po ang challenges and considerations na dapat mong paghandaan sa program na ito na darating. Yun po, and thank you.